Dahil marami umanong leak at kailangan ng mapagkakatiwalaan kung kaya pinag-courtesy resignation ang mga dating appointee sa Presidential Communications Office. Ayon yan sa bago nitong pinuno na si Secretary Jay Ruiz. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa unang araw sa pwesto ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz, isa sa mga isyu na kanyang kinaharap, ang utos para sa courtesy resignation ng lahat ng appointee sa mga opisina ng kanyang tanggapan na inilabas si Executive Secretary Lucas Bersamin. Paliwanag ni Ruiz, kailangan daw niya ng mga taong mapagkakatiwalaan sa paglaban sa fake news. Ikinuwento ni Ruiz ang mga problema sa loob ng PCO. Maraming leakages, maraming intriga, maraming nagsisiraan. Ayaw natin, dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito, we treat it as confidential. Siguro dahil yan sa bangyayaring malasahan, bangyayaring pagbabago. Minsan kasi, gumagawa ng kung ano-anong kwento na wala namang totoo. Ang sabi noon ni Bersamin, hiningi ang courtesy resignations para malayang magawa ng bagong PCO Secretary ang kanyang tungkulin at may patupad ang kanyang mga polisiya. Ay kay Ruiz sa masusing pagbabantay sa fake news, pag-fact check at paglalabas ng agarang tugon para sagutin ang mga maling impormasyon ang pangunahing diskarte ng PCO ngayon. I-evaluate lahat ng pinagbitiw na appointee at saka dedesisyonan kung sila'y mananatili o papalitan sa kanilang pwesto. Sa loob ng linggo ito ay naasahang mapupunan ng mga mababakanting posisyon. Usually ganoon naman talaga kasi we're all presidential appointees here. So, para lang sa amin naman, kumbaga, siyempre, free-hand sa pagpili ng ating mga kasama. Mahirap din po kasi, siyempre, dapat pagkakatiwalaan mo. Mahirap kasi kung hindi mo kasama, hindi mo naman sila kakilala. So of course, as secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili ng tao. May lumabas ding ulat na nakakuha umano ang kumpanya ni Ruiz na mahigit 200 milyong pisong kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office ilang buwan bago siya itinalaga sa pwesto. Sa isang pahayag ng PCO, sinabing hindi raw naging incorporator o director si Ruiz ng kumpanyang tinukoy na Digital 8. Hindi rin daw siya nagkaroon ng shares sa kumpanya. Si Ruiz daw ay head lamang ng sales and marketing at naging authorized representative sa joint venture agreement. Nagbitiw daw si Ruiz sa kumpanya noong January 15, mahigit isang buwan bago na-appoint sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.